pero siya bumuhay. Diba? Sino ba naman ang di matutuwa ng gano'n? Wala pa kasi nito eh, noong time na yun. Tama po? So I'm very proud to introduce to you one of our testimonial in our Phytoscience Double Stem Cell. Isa po sa nagsasabing this can replace you with a new organ. Palapakan po natin, Partner Carol. So, yun po, magandang gabi. Yung kanina po nakita nyo naka-black na blouse na mango, ako po yun. That was March 31, nung nagkaroon din kami uli dito ng seminar. Tapos po, yun, kagaya sa kwento ko, 15 days pa lang po ako nung nagtitake ng Phytoscience Double Stem Cell. Isa sa umaga, isa sa gabi. Kasi nga nagtitipid tayo eh, nakakapanghinayang. Isa lang po sa umaga, isa lang po sa gabi. For 15 days, yan po, nakaihi po ako uli. Samantalang mag-aapat na taon na nga po akong hindi umiihi. So, ang sarap po ng pakiramdam na maramdaman mo uli. Di ba pag nagsi-CR tayo, yung bago tayo dumumi, iihi tayo. Pagkatapos natin dumumi, yun yung signal sa atin na tapos na tayong dumumi. So, nararanasan ko na po yun ngayon. Pati po pag naliligo po, di ba pagka naanuhan tayo ng tubig, makakaano tayo ng trigger na naiihi tayo. Naranasan ko na po ulit yung nakita ko yung ihi kong bumagsak sa sahig. Kaya medyo marami na po siya kaysa dun sa unang-unang ihi ko. At isa pa pong napakagandang epekto sa akin is magtatatlong linggo na po akong nag-iisang beses lang ng dialysis ngayon. Dati po, 2 beses ako, Martes, Sabado. Tapos po, simula po nung galing kami ng Samar, kasi po nagbakasyon kami, biruin niyo po, yung 1 linggo na hindi ako dapat naglalaktaw ng dialysis, nakatagal po ako ng 1 linggo sa Samar na hindi nagda-dialysis. Umalis po kami dito ng April 4. April 2 po ako uling nag-dialysis. Bumalik po kami galing Samar to Manila April 10. Meaning, 8 days po akong walang dialysis nun. At nakatagal po ako nang hindi ako hinihingan. So that's the miracle na nararanasan ko na ngayon. Samantalang dati, 3 araw pa lang po, hirap na ako, hindi mo na ako makakausap. Kasi talagang na masyado nang madumi yung dugo ko. So 3 linggo na po akong nag-iisang beses lang. Imagine niyo po yung 3,000 na si-save ko sa 1 linggo. Kasi po 3,000 po ang isang dialysis namin eh. So, imbes to 6,000 every week, 3,000 na lang po. Kaya willing na willing po ako na talagang magtuloy-tuloy ng gamit ng stem cell. Ang ginagawa ko na po ngayon, dalawa sa umaga, 2 sa gabi. Kaya medyo yung mayaman-yaman na ng konti, may pang-suporta na. At bukod po doon kasi, hindi lang ako basta gumagastos. Bumabalik din sa akin yung nagagastos ko. Kasi nga po, pag nakakapag-recruit ako, may balik ka agad instant. Yan po sinasabi ko sa inyo. Instant po pag nakapagpa-member kayo ng kakilala nyo. Kagaya po nung nangyari sa akin, nung naubos ko na po yung 4 na pack, pinamember ko po yung mister ko. So, syempre, magbabayad daw ako ng 5,800. Pero dun po sa 5,800 na pinapamember ko sa kanya, 1,500 po yung bumalik sa akin. Cash 1,300, yung 200 po nasa savings. Kaya meron pa rin akong ipon. Kaya sino magsasabing porket may sakit ako, hindi ako pwedeng kumita, hindi ako pwedeng makaipon. Ngayon po, nakakaipon na ako. Kaya po, praise God, maraming salamat sa Diyos. Inano niya yung stem cell, nakilala ko yung mga taong dapat kong makilala, Sir Leo, Sir Joe, sila po yung mga nagbuting loob sa akin na i-invite ako habang hindi pa huli yung lahat. At least alam ko ngayon, nakikita ko yung future ko na makikita ko pa yung mga apo ko, sa mga anak ko. Samantalang dati, ito po kasi operasyon namin dito sa fistula,
Dito ako sinasaksakan kasi ng karayom. Ito po 5 years nag-aano to, nasisirang kusa. So pag nasira po ito, operahan ka uli 50,000. Pwede dito sa kabilang kamay, pwede dito sa may malapit sa dibdib, pwede dito sa may singit. Kaya yung mga matatagal na po talagang nagdadialysis, marami na po silang access. Pag naubos yung dalawang braso, dito sa dibdib, tapos dito sa dalawang hita. Pero ako, nakikita ko po ngayon na hindi na ako aabutin ng 5 years sa dialysis. Ngayon pa lang po nararamdaman ko na sa susunod na linggo, 1 buwan na po akong once a week. So baka po sa susunod, pwede nang twice a month na lang, pwedeng once a month na lang. At siguro in 6 months, tinatarget ko po talaga in 6 months, hindi na ako magdadialysis. Sana ibigay sa akin ni Lord yung pagkakataon na yun, mabuhay uli ng normal. Kasi po alam niyo sa totoo lang, yung kapatid kong tumutulong sa akin, matagal na pong umaaray sa gastos. Ang sabi niya kasi, ate, alam mo yung ginastos natin sa dialysis mo ng mag-4 na taon, kung pinagawa natin yan ng bahay, ang laki na ng mansyon natin, may mga sasakyan na siguro tayo. Sabi ko naman sa kanya, oo nga, may mansyon ka nga, pero siguro wala ka ng ate. Ano gusto mo, ate o bahay? Sabi niya, ate. So nagtitiis na lang po siya na buwan-buwan pinadadalan ako ng pang-dialysis ko. Kahit na siya sa sarili niya, kayod kabayo dun sa ibang bansa. Tapos po, yung mga anak ko, 2 anak ko na pong nag-18 years old. Pag 18 na kasi yung bata, pwede mo nang gawing donor for kidney transplant. Siyempre, nagbalak po ako noon na magpa-kidney transplant kasi nga, mahirap po talaga yung dinadialysis. 4 na oras hanggang 5 oras kang nakasalang. Minsan, ang epekto sa'yo, nasusuka ka, nahihilo ka. May mga kasamaan po kami sa dialysis na bigla na lang namamatay, habang nakasalang, bigla na lang manginginig, tapos wala na. So nakakatakot po yung experience na ganun. Ako, pinagpapasalamat ko lang po, yung 2 kong anak na nag-18 years old, natakot silang mag-donor sa akin. Actually, pinapagalitan nga sila ng mga kapatid ko. Kasi, ano ba naman kayo, nanay niyo yan, hindi kayo naawa sa nanay nyo, hirap na, ayaw nyo mag-donor ng ano nyo. Kaya nang sabi ko sa mga kapatid ko, huwag kayong magalit sa kanila. Kasi siguro meron sinasabi ang Diyos, maghintay ka. May makikita kang solusyon na hindi mo kailangang pakialaman yung katawan ng mga anak mo. Kasi ako bilang nanay, ayoko rin sanang hihiwaan sila ng malaki dito kasi tinanggal ko yung isang kidney nila malaki, di ba yung mga nagbebenta ng bato, malalaki po ang hiwa niyan eh. At ang inaalala ko pa po, kumbaga, baka hindi mabalik sa normal yung buhay nila. Sayang, bata pa sila. Ako medyo matanda na rin, kaya okay lang sa akin. So, 2 anak ko po tumanggi na mag-donor sa akin. May isa pa po akong anak, 17 na siya. Sabi ko nung hindi ko pa nakikilala yung stem cell, na ikaw na lang ang pag-asa ko. Ikaw na lang ang naging isang anak ko. Papayag ka bang mag-donor sa akin kung sakaling mag-18 ka na? Ang sabi ng bunso ko, opo mama. Pero ngayon po, nakikita ko na kahit pa pumayag yung anak ko, hindi ko nakakailanganin kasi kagaya ng sabi ni Apply Noel, gagawa ang stem cell ng bagong kidney para sa akin, para hindi ko na kailangang pakialaman yung katawan ng mga anak ko. Kaya naniniwala po ako doon, sana po in 6 months time ng paggamit ko ng double stem cell, yung miracle ni Lord ibigay niya na sa akin. At sana po yung mga kagaya ko, nakakilala ninyo, sana po ma-invite nyo para hindi pa huli ang lahat sa kanila, maisalba natin sila. Nung nagpunta po kami sa Tech Type Seminar din, ang sabi po nung nagsasalita sa amin doon,
meron daw po silang isang pinuntahan na malalang sakit na rin. Ang sabi daw po sa kanila, bakit ngayon lang kayo? Kumbaga parang medyo late na kasi yung pagkakakilala nila. Sana po hindi maging huli sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay, yung pag-i-invite natin sa kanila na makilala nila yung stem cell. Kasi kailangan matry talaga nila sa sarili nila eh. Ang pinakamagandang kwento daw po na pwede mong ikwento ay yung sarili mong kwento, yung naranasan mo. Kaya kailangan maranasan niyo muna po talaga sa sarili niyo kung ano yung epekto niya. Kagaya din po ninyo, ako din ganyan dati, nagda-doubt din. Namamahalan din po ako. Sobrang laki niyan para paggastosan mo. Pero kung iisipin niyo po na hindi na kayo iinom ng ibang gamot, hindi na kayo magpapadoktor, hindi nyo na kailangang bumili ng gamot sa sakit ng ulo, gamot sa ubo, gamot sa sipon. Kasi kada may mararamdaman ka, maglalagay ka lang sa ilalim ng dila mo, gaganda na pakiramdam mo. Andyan po ang mister ko, andyan yung panganay kong anak. Sila yung mga nakakakita ng hirap sa kung gaano kahirap yung nagdadialysis. Andyan po yung bigla-bigla, minsan 2 araw pa lang dialysis na uli ako, lalo na pag may nakain akong bawal, gaya ng bagoong, kaya mataba akong pechong kawali. Yan. Sila po nakakakita ng hirap ko, pero ngayon po, sa awa ng Diyos, hindi na po dumadating sa amin yung mga biglaang ganyan kasi healthy po ako sa pakiramdam ko. Maraming salamat. Ayan, so, again, grabe pala pakaluloy si Partner Carol, no? Actually, minomonitor po talaga namin siya. Sa totoo lang, nung wala pa talaga si Partner Carol, ako naniniwala dun sa it can replace eh. Sa reverse, maaari, di ba? Pero sa case, sabi ko, parang fantasy na yun, tama? Pero sa nangyayari sa kanya, at nangyayari doon sa kasama ng isang partner na tinutubuan na ng ngipin at the age of 35, naniniwala na ako kasi nangyayari na eh. Kaya nga po partner, maaari hindi mo man gawin ng negosyo pero pwede ka maging daan na hindi ka magpadagdag ng buhay ng kapwa mo. Tama, hindi mo masabi. So now, punta po tayo sa live blood analysis. So ito po yung ating nurse, siya po magpapaliwanag.